Welcome everyone to another episode of the Staying Alive podcast. I'm your host, Ramon, joined by the other host of this podcast, Tito Miranda, Hello. Hello. And me, Kurt and uh, Kevin Durant na hindi Kevin. pasok sa finals, KD Laurente, and Kendrick Tencel Ang. So, ang topic namin ngayon ay Sando Talks. Pagsimulat kami nakasando. Saka nakaka. So, today's topic is, as you may have seen from the poster, and as you've known from our previous episodes, kaming tatlo, aviation students kami, ng, basta aviation students kami ng school sa Pasay na mahirap puntahan. And today's episode, we'd like to focus on that, talk about aviation education for all those aspiring aviation students, for the freshmen, and for the sophomores, second year students. You know, mga baguhan pa lang sa in the field of aviation, since the three of us, dalawa fourth year, tas ako nag-shift, umalis sa aviation. Pero I have good reason to leave. Mamaya na. Anyways, to start this episode off, take it away, Kevin Durant. So, sa school po namin, meron po kaming different kind of courses. Meron po kaming Aircraft Maintenance Technology. Meron kaming Institute of Liberal Arts and Technology. Mali pala. Institute of Liberal Arts and Science. Ayan. So, meron kami doon mga tourism students. So, meron rin kaming aero. And meron kaming avionics. Mm-hmm. So, yun po yung mga courses na meron po sa amin. Basically, tatlong institute kasi nasa school namin, Aleo. Yun nga yung ILS, Institute of Liberal Arts and Sciences, sabi ni KD. Tapos may INET, yung pinakamainit, INET or Institute of Engineering and Technology. Tapos yung pangatlo dun is ICS, right? Yeah, ICS. ICS. Institute of Computer Studies. So, kaming tatlo sa INET kami. AMT kami, Aircraft Maintenance Technology. So basically, aircraft mechanic. Iba-iba yun. May Aeronautical Engineering. AT, Air Transportation para sa mga pilots. Avionics para sa mga electronics technicians ng airplane. Tapos kami, mekaniko ng aeroplano. Kaming tatlo sa AMT kami. Yung iba dun, di ako familiar sa ICS eh. Kendrick, do you know more info on the ICS department? So, yung ICS, kahit di ko alam kung ano yun, pero I have a grasp naman. Kasi, sa pagkakaalam ko, sila yung usually nagmamanage ng mga, yung mga programs for flight. So, sila yung mas, alam niyo yung ano, yung ticketing, nalimutan ko yung ano eh. Yeah. Amadeus, yun ba yun? Yeah, tsaka sa ano, diba? Parang sila rin sa, may IT sila eh. So I assume they could work for IT departments ng aviation. Yeah. May aviation information, yeah. May AIT sila eh. In general, kahit anong IT course, pwede mag-aviation eh. Yeah, yun nga, in general. So, I don't know, man. Wala akong tropa sa ICS. Pero, I don't know what they study there. Ignorant. So, saglit lang ako dun sa school sa Pasay na mahirap puntahan eh. Pero, yun nga. So, parang may ginagamit silang mga software para sa mga ticketing. Yeah. Ganun. So, yun lang ang pagkakaalam ko. Tapos,
ang huling alam ko is like they try to develop new ideas for aviation, ganun, na parang That's pagdating, interesting. kasi naalala ko may ginawa akong may nakita akong thesis na parang gumawa sila ng tourism app, mga ICS students. Naalala ko rin yun. 'Di ba? It's kind of na parang gumagawa sila ng innovations through technology talaga. Like hindi lang typical IT na nagpa-program ng mga ng mga software, gumagawa ng mga codes. Like gumagawa rin sila ng mga utilitarian stuff. Mm-hmm. Which is pretty hard because they try to keep aviation relevant in a what do you say? In a new era of social media and where basically everything is online. Mm. They try to keep aviation relevant. Tapos yung ILAS, di ko alam yun. Wala talaga akong tropa dun. Kasi sa kabilang building sila eh. Kung meron man. Si Kendrick. Kendrick, marami sila dun. Saan siya? Kendrick. Kung nasan man si nandun si... So, in our school at Pasay, mahirap puntahan. So, yun nga, building B yung INET, which is our department, tsaka yung ICS. And most of those, puro engineering doon. So, what would you expect sa engineering? Puro guys. Tapos, yung building A kasi, natatawa na ako. Yung building A kasi, and yung ILAS, which is andun yung mga tourism, communication, and then yung mga girls. So, ito kasi si Kendrick nag-school paper siya, and dun yung office ng school paper. Dun dati yung office nila. So, Kendrick... Before yun. Oo. Ngayon nasa building B na. Okay, share naman sa amin ulit kung ano yung buhay ng ILAS, Building A life. Tsaka KD kasi andun yung ROTC office. Nag-ROTC ka. DAS office. Nag-COCC ka. Andun yung DAS office. So, paki-share naman, guys. Kasi ako, building B lang talaga ako. Si KD muna. Hindi, ikaw naman na Kendrick. Ikaw yung unang tumagal dun eh. Okay, yan. Library lang punta ako dun, ha? Basta, hindi ako umakit dun. Basta ako, inosente ako kasi... Inosente rin ako. Because... Inosente kami talaga lahat, guys. Lahat naman kami inosente. Sa school sa Pasay na mahirap puntahan. Mainit kasi dun eh. So, hindi kami... How should I say this? It's not... The tendency to stay long at a certain building is difficult. So, palipat-lipat kami ng departments. Masaya. So, ayun. Kadalasan kasi, tambay lang kami sa gym. Ay, So, sige. ILAS, paki-share naman, please. May mga prof kami sa ILAS. Kaya yung knowledge namin sa ILAS, through profs. Yeah. So, KD, introduce mo naman yung building A. Wait, please. di ba ikaw mag-i-introduce nun? Kasi ikaw yung mas unang tumagal doon. Pangit pakinggan, pre, ang pangit pakinggan. Tumagal ako doon. Pero sige, ako na. Pero ako, inosente ako. Inosente rin ako. Lahat tayo dito inosente. Sa mga tropa naming ilas dyan, inosente kami. Pero, alam nyo yan, tropa nyo kami. Pero yung way na pagsabi ng inosente implies that we are not. Wala kaming balak. Mabait kami. Joke lang. Inosente talaga kami. Wala, inosente. Yeah, we really did nothing. I mean, inosente talaga kami. If I could recall that 1 year I had sa school sa Pasay na mahirap puntahan, talagang ang tambay ko lang was building a gym, hangar, and the canteen. Kasi dun lang mahangin. Other than that, bahay. Minsan, bahay. Saka, pag kaimbitahan tayo, pag lalabas tayo. Nagkaimbitahan, lalabas, dun lang. Pero sa loob ng school sa Pasay na mahirap puntahan, sa na talaga kami, sa gym. Yun lang yung tambayan namin. Building a gym. Kami dati favorite tambayan namin ni Kendrick, library. So building A din yun. Bakit ka tumatawa?
So, pakishare naman guys. Kasi we did INET justice. We did ICS justice. But we didn't do ILS justice, man. Share, man. We had props from ILS that were cool. Share, man. Share. For the record, hindi ko favorite yung library. Kay KD lang yon favorite ni Oy, anong hindi favorite? Anyways. Wait lang, ginagawa naman kasi namin sa library. Anyways. Ang ginagawa namin sa library is magbasa talaga ng dyaryo. Kasi favorite namin ni Kendrick is magbasa ng newspaper. Or pag gagawa kami ng assignment or project. Kasi pinaka-peaceful is library. Right. True. Pero nowadays, nung last year, madalas kami sa office namin. Mga org kasi kayo eh. Anyways, so to do it justice, simulan ko na. The one course I know in the ILS department is tourism. Since sila yung pinakamaraming population sa ILS, if I'm not mistaken. Yeah. Isa sa sila isa sa pinakamarami. Kapag sa sa aircraft maintenance technology saka sa ILAS, like parang papantay yung population nila kasi ang dami. Actually, in general, INET tapos ILAS parang nagpapantay lang sila ng population. Pero feel ko mas maraming INET kasi nga mas maraming nagpe-pursue ng mga technology courses sa engineering. Isa sa liberal arts. So, school passing na mahirap puntahan is general tourism. Parang tourism din sa ibang schools. Siguro pinagkaiba lang was kami were more aviation centered. No, I'm not an expert in tourism. I don't know shit about tourism. Pero at sa school sa Pasay na mahirap puntahan, yung course itself was aviation tourism. Yung isa pa dun is logistics or communication. Yung logistics, isa lang kilala ko dun. Hindi pa kami close. Tapos yung communication, yung prof lang talaga kilala ko dun. So kung kayo, yung mga friends kayo na na-encounter, share nyo naman yung narinig nyo sa kanila about communications and logistics. Ano pa isa? Yun lang, no? Security and Safety Management. Yeah, SSM. Wala akong kilala dun. Yun talaga wala akong kilala dun. So kasi ako try ko i-explain naman po. Kasi parang marami na ako na-encounter na mga kakilala ko na nag-run sa mga inaaral nila. So di ko alam ba't tumatawa si KD. So kasi sa aviation kasi may mga certain na dapat pag-aralan, like dapat focus ka talaga sa aviation. Kasi kapag isipin mo ang tourism management sa ibang school, parang in general yung in general yung inaaral like parang may cruise ship operations pa yun. Yeah, hospitality and kung ano man inaaral nila, di ko talaga alam. Pero kumbaga more general yung topic sa pinag-aaralan nila. Pero in aviation tourism, dito sa school namin sa Pasay na mahirap puntahan, maraming loss ang aviation. Kung isipin mo kasi, when you're up there in the sky, like, nakasalalay, in reality, ang daming nakasalalay na buhay. Di ba? Yeah, that's true. That's true, man. So, that's true. So, kaya gumawa sila ng laws para maging, di ba? Para maging humane tayo lahat sa sky. Di ba? Safety na rin. Yeah, safety. Kaya yun yung unang pinag-aaralan talaga namin sa dito sa school namin sa Pasay na mahirap puntahan is safety. So, safety. With regards sa safety, parang there are so much laws na naka-scatter sa mga books. Kaya parang and walls. There are posters everywhere. Yeah. The Dirty Dozen. Remember that. Aviation Dirty Dozen. So yun, parang sobrang focus kasi sa laws and guidelines ang aviation. Kaya parang ang ganda lang na parang nahiwalay ang that specific kind of tourism sa school namin sa Pasay na mahirap puntahan.
Kasi mas focus ka sa aviation laws, aviation guidelines, aviation industry. Safety. Yeah, safety and everything. Hindi lang sa tourism, sa communication, sa Yeah. Logistics, and sa safety and security management. Kasi iba-iba sila ng iba-iba sila ng laws na pinag-aaralan eh. Pero the common denominator there is safety. Yes. So, KD, introduce mo naman yung mga courses natin sa INET. So, ang merong courses po sa INET is Aircraft Maintenance Technology or as we call AMT. So, meron rin po tayong Aero Engineering or Aero. And meron po tayong Avionics or AVT. So, ayun po mga courses na meron sa INET. Air transport. So, pati air transport rin pala. Yeah. Ayun. So, ang course namin ni Ken sa school namin sa Pasay na mahirap puntahan is AMT. Mm-hmm. So, more on hands-on kami. Kasi mga mekaniko kami. More expertise dapat namin is pagiging mechanic. And So, sa school sa Pasay na mahirap puntahan, yung the one that they market the most, it's in the name, is our department, INET. Kasi kami talaga yung aviation-centered. Like, kami talaga yung nakakahawak ng aeroplano. Kami talaga yung nagko-compute para sa aeroplano. At lahat ng piyesa sa aeroplano, nahawakan na namin. Not all, pero napag-aralan namin. Yeah. So throughout this podcast, we'll just focus on INET. Maybe in the future episodes, we can talk about ICS, ILS. But for this episode in particular, it's just INET. And this episode in particular is just AMT. Maybe a bit avionics. By the way, avionics stands for aviation electronics. And a bit aero and a bit AP. Yun. So yun. Our course, 4 years, tapos may 2-year option siya. Ladderized. Share ko lang. Anyway. Continue. Associate and Bachelor. Associate and Bachelor. SKL. So, yung sinasabi nilang ladderized kasi nga yung 2-year option kasi nakatambak na talaga doon yung mga major na subjects na kailangan mo kasi after yung 2 years na pag-graduate mo, you can work the job. You can work. Pwede na kumuha ng lisensya. Mga ganun. Yeah, you can get your license. Or you can work at a call center. Whichever works well for you. I mean, I know people na nag-work sa call center. I know people na nag-license. Kayo bahala kung anong trip na doon. Pero that's the harsh reality of life na minsan parang nawawalan sila ng direction sa aviation kaya napupunta sa ibang profession. Pero yes. Yeah, I know, right? Pero kung gusto mo dun talaga sa track ng aviation, parang kung seseryosohin mo, maybe yung 2-year option is good for you, pero mas may advantage. Pag dito sa Pilipinas, to be particular, mas may advantage kapag bachelor's kasi it sounds good kasi nga bachelor's degree, 'di ba? Sounds hot. Kasi pag sa nag-apply ka ng trabaho, then 2 years lang yung natapos mo, associate. Kumbaga, mahihirapan ka ma-promote or parang kung mapopromote ka man, hanggang sa may isang specific lang, yung pinaka-maximum mong promotion. So, maganda rin naman na mag-bachelor's na rin. Ay lang advice pero nasa inyo na rin kung nasa associate ka. Discretion. So, yung subjects ng first year doon, jump pack na yun talaga. Kung gusto nyo humawak ng aeroplano, pagkakataon nyo na yun. Yeah. Para mahawakan lahat ng piyesa. For me, to be honest, first year and second year, to be honest, first year and second year is the best years nung AMT ako. If you really want to experience, freshman, sophomore year talaga yung pinaka-solid. Lahat na mahawakan niya. Pinaka-hands-on. Magsasawa kang humawak ng propeller, saka
cylinders. Air gun, Magsasawa rivet gun, mga ganyan. magsasawa ka talaga. Kasi halos araw-araw mo sila hawakan sa first year. Tapos yung second year. mga e-examine nyo, yung papahula sa inyo, bibigyan kayo ng specific na part ng isang airplane. Then kailangan mo, alam mo yun. Yun sa'yo dun eh. Yung tipong, You'll break apart engines and build engines. yung tipong hindi tinuro tapos ituturo o ano to. Oo, yun. Ayun rin ang maganda dun sa hands-on na yun. Kasi self-study. Yun minsan yun yung mahirap eh. Parang kapag dapat may mga tao na dapat makita mo yung part bago mo alamin eh. Kaysa yung alam mo yung exploded view, ang hirap tingnan doon. Pero kung may mga tao naman na magagaling mag-aral, they would know, di ba? Naalala ko yung one time, may exam kami. As in, hindi talaga tinuro. Parang hindi talaga tinuro yung parts ng part na yon. What year was this? Second year kami nun. Second year, first year, first sem ata? Second year, first sem. Tapos, ka-pair ko si KD. Naalala ko yun. As in, kasi, hindi talaga tinuro yun. May module kami, pero hindi tinuro. Like, ang kapalang module namin nun. So, anong subject yun? Ayoko na sabihin. Kasi kapag subject, madali na lang I understand. Madali. Pero, sobrang naalala ko yun kasi, ang sabi talaga ni KD, nanlalamig talaga siya. Not gonna lie. Kasi pagka-upo niya, dun sa upuan, nanginginig siya eh. Pero, unang tinanong si Kendrick. So, ang pinaka-nakakatawa is, kung ano yung pinaka-gusto kong part na masabi, napunta kay Kendrick. So, nagpapanik na ako, like, what the hell? Kasi ang basic ng part na binigay sa akin, kaya yun ata yung naalala ko. Tapos, pagkabigay ni KD, ang dali rin din yung kay KD, spark plug ata, o yung... Hindi, ulit yung nag-aano ng kuryente? Bukod sa spark plug? Starter? Ano yung Ken? Alternator? Starter? Ayun. Alternator? Alternator ba? Ayoko na rin alalahanin kasi puro pyesa ng yun eh. Ako rin. Puro pyesa ng... Ang lilit kasi. Like, ano yung part mo? Spark plug ata. Ay, di ko rin maalala eh. Alam ko spark plug sa'yo eh. So easy man. Kaya sobrang basic lang, kaya spark plug kasi. Parang pa na yung subject nyo. Sige, continue. Parang pa na yung subject. So, ano ba to? Nasa na ba tayo? Yung years? 2 years, tama? 2 years. So, ang i-recommend, in my opinion, yung i-recommend ko yung 2 years. Pero mas maganda talaga pag 4 years. Pag dito sa Pilipinas, Pag dito sa Pilipinas. Kasi, iba talaga impact ng pag nag-bachelor graduate ka. True. So, yun. In aviation electronics din, parang ganun din yung ganun din yung opinion ko. Pero, now realizing na, parang, may mga important theoretical stuff din sa 3rd year and 4th year about aviation. So, parang, mas, rine-recommend ko din magpatuloy ng hanggang 4th year. Pero, kapag gusto mo nang mag-start ng aviation career mo early, then, 2 years, good for you na. Lalo na pag And to add, mag-anak ka na aviation. Yan. Madali ka lang makakapasok. Sobrang dali, promise. And to add kung curious kayo sa 3rd year, 4th year subjects nyo, yun yung mga differential, integral, thermodynamics. Yung mga math and physics subjects. Yun yung dun. Yun yung core ng 3rd year, 4th year mo. Pero yung 1st year, 2nd year mo, talagang hands-on ka sa aircraft. Like I said, magsasawa kang humawak. Related talaga sa aircraft. Ayun ang masasabi ko. Hanggang ngayon, alam ko pa rin yung texture ng propeller. Kasi yun, hinahawakan ko yun dati habang nag-instruct yung pro. Hanggang ngayon, alam ko pa yung texture ng cylinder.
that's how you'll familiarize yourself. I mean, that's how ganun ka, how should I say it? It's so hard to say it, but kung parang hanggang ngayon matandaan ko ha. Ganun kalaking at mahahawakan mo siya talaga. Hirap Cylinder, sabihin. cylinder case? Yung ano, yung basta. Nalimutan ko na rin. Hindi na ako nakakahawak eh. So, ayun. Ano yung kapag newbie ka sa aviation, yung first 2 years namin sa aircraft maintenance is parang hindi ko rin alam kung ganito sa aviation electronics pero Electronics. makikita mo yung relation ng isang subject sa next subject, tapos sa kasabay mo na subject sa SEB na yun, makikita mo talaga yung relation eh. So, True. You'll see the pattern. So, There's like parts are correlated so to kapag each other. so parang masarap pag-aralan ng sabay-sabay pero magkaiba sila ng subject eh. So para mas maganda rin na palay. Sinegregate yung subjects pero interconnected sila lahat. It all interconnects. May iba pa kaming may iba pang courses sa Institute of Engineering and Technology, which is yung AVT or Avionics for short, or Aviation Electronics Technology. Yun, nakuha ko rin. So, yun naman, focuses more on the electronics on the aircraft. Mas focus sila sa instruments ng aircraft. Lalo na yung mga digitalized instruments gaya ng ECAM tsaka TCAS. TCAS. O yung mga ganun, yung mga kasi maraming acronym pagdating sa sa instruments. Yung ECAM is Electronic Centralized Aircraft Monitoring. I don't know shit, man. Tama ba, KD? Nakalimutan ko na rin. Tapos yung TCAS is Traffic Collision Alert System. Yun ata. Parang ganun. Traffic Collision Avoidance System. Avoidance System. So, yun. Dude, there was an A in there for a reason, man. You said control. Ano ulit yung isa? ECAM, no? ECAM. So, marami kasing instruments sa aircraft. Marami talaga instruments. So, sila yung namamahala. Ayun, so ang meaning naman ng ECAM is Electronic Centralized Aircraft Monitoring. Oy, naalala ko pa. That's nice. Ano? Kasi hindi ko na alam yan. Yun yung first ata na yun yung first na acronym ng instrument na naalala ko. Nandun ka pa, di ba prof mo si naging prof natin sa aircraft systems. So yun. Sila ECAM. Sila yung namamahala, yung mga avionics ang namamahala sa instruments, sa tawag sa dashboard? May tawag ko sa dashboard ng aeroplano. Nalimutan ko eh. Glass cock. Yung cockpit instruments. God damn, I don't remember this shit. I don't. Kasi second year na namin na Second year yun eh. Flight instrument. So, instrument sa second year. Kung gusto niya mag-avionics, ang basic summary niyan sa lahat ng sinabi nila, parang siyang ECE. Pero aviation. ECE, Electronics and Communications Engineering. Pero aviation. Yun yung basic summary nun. So yun. Yung last pair ng courses sa INET, yung pinakamahirap. Yeah, pero yun yung gusto ko noong una, which is ito yung pinakamahirap pero ito yung pinaka-rewarding. Yeah, aeronautical engineering and air transportation. So, from engineering itself, alam mo namang maraming and marami kang dapat alam sa pag-design ng aeroplano after studying engineering. Tapos same with AMT and avionics, may lisensya din sila sa engineering, which din siya. Reputable naman ang school namin for topping the exams. So for pero 2 years. Yeah.
the last pair of courses, basta ito yung lahat ng tao dito nangangarap pero some don't make it. So if you make it, galing mo pare. 'Di ba? Real talk yun. Salute. Saludo sa'yo. Sobrang dami nangangarap dito sa dalawang course na to. Nakapasa naman ako. Nakapasa ako, di ba? Pero di ko lang si Kendrick nakapasa. Kendrick nakapasa. Pero ewan ko, ba't nga ba di mo pinili? Kasi walang... Low-key flex. Pero ano. Yeah. So, alam ko may kasabay ako eh. May mga friends ako na nakilala ko ngayon na galing pumasa ng aeronautical engineering. Pero doon nga sa batch natin na parang konti lang ata yung nag-apply na engineering. So, they closed the course. Tapos, napashift kami. Close the course. Napashift kami sa iba. May iba bang nag-AVP? Ano yun? May iba bang nag-AVT? Meron. Basta may mga kakilala ko na lumipas. Ilan lang kami nag-stay sa Philske. Oo, karamihan parang nawala na after the exam. May mga friends din kami sa exam na nawala after the exam. Pero pinaka-konti yung batch namin eh. Oo, batch namin ang pinaka-konti. Pero batch ko ngayon, di kami konti. Yung batch nila, sila konti. Yun. Tangina mo eh. First year ka. Oo, pero ibang course na. Mechanical engineering, by the way. Mahirap din. Ano ba yung exam niya sa entrance exam? Ako? IQ test. Sobrang basic IQ test. Hindi, ano in-exam nyo? Yung anong course? Saan kayo nag-apply na course? Ako aero. Ako AMT ako nun. AMT talaga. Ako talaga AMT talaga eh. Wala na akong ibang course na pinili. Kasi nag-aero sa ako kasi mahirap aero. Ito kasi yung story nun, kaya bakit AMT lang talaga ako. So, si mama, wala talaga akong parang idea kung anong course ako kunin ko sa college. So, nakakita kasi nila mama, pala na papa, mahilig ako sa aeroplano. Video games, specifically Ace Combat. So, sabi niya, ba't ayaw mag-aviation school? So, ang dami nilang inano sa akin, ni-recommend na school. Sinabi ko, dun sa mura, pinakamababang tuition. So, dun nga, sa school ngayon. So, sinabi ko, so, legit naman kasi. At least, adventure. Ayun na masaya dun eh. Pag pinupuntahan natin talaga school, babiyahe pa ako, bus, SLEX. Ayun, dun ako na-enjoy eh. Kaya, I love that school. Not for me. Hindi ko lang ini-enjoy pag sobrang traffic. Like, last year. Na yung ginagawa SLEX. Like, So, ayun niya. Inas ko si mama kung anong course yung wala masyadong math. Kasi I really do hate math. Tinanong niya sa mga OJT niya sa PAL. So, sabi niya is, AMT daw. AMT daw, sabi ng mga OJT niya. So, ayun. AMT. Natuwa ako kasi, sabi, wala daw masyadong math. So, na-excite ako. So, ayun nga. Exam ako sa school na yun. Then, nakapasa naman. So, first year, second year, super saya ko. Super saya ko kasi ang ganda ng mga subjects. Pero pag ngayon, sabi ko nung una talaga hindi na magtutuloy ng BS eh. Kasi, maghahanap na ako ng trabaho eh. Mag-HRM ka na sana nun. Mag-HRM na si KD nun eh. Naalala ko. Nag-uusap tayo. Mag-HRM na ako pa. Hindi, dapat magkaano na ako nun. Kukuha na ako ng license, pero nagkaroon nga ng problema. Maghanap ako trabaho kasi okay na eh. Then, sabi ko tuloy ko na lang, mas okay pa. Para pagdating sa promotion, yung ganyan, ayos.
Kaya third year, tuntua ako sa first year, second year ko. Sabi kasi wala masyadong math sa EMT, so inisip ko hanggang fourth year, masaya. Pagdating ng third year, nagsisi ako. Boom! Ang daming math! Boom, boom, boom! Everywhere. So, talagang laking pasasalamat ko kay Kendrick. Like, damn, super galing niya sa math. Like, kumbaga sa LOL or sa ML, siya yung nagbubuhat. Si Kendrick talaga nagbubuhat. Kaya deserve niya yung top 1 sa Dean's List. Yes. Sakto lang. Di ako I'm not smart. Master yan, master. Puro kasi nung wala ni KB. So yun nga, yung arrow kasi, napakwento tayo. Yung arrow, for those who are wondering, sila in charge sa design ng aircraft. So, kung AMT in charge sa maintenance, sila in charge sa design. Tapos, yung air transpo naman, ito na yung pinaka-gusto ng lahat ng bata is flying. It's basically to become a pilot. It's probably the most rewarding course at PhilSCA and one of the hardest to get into. True. Pero it's so rewarding. Aero is in charge sa design. Kung kami AMT in charge kami sa maintenance, sila sa design. So they design aircrafts. I think they can also manage maintenance just because they have more math and science subjects than us. Yung air transpo naman, ito yung pangarap ng lahat ng bata. Lahat ng bata, babae, lalaki. It's to fly. It's the most rewarding course sa school sa Pasay na mahirap puntahan. Kasi sulit siya. Mura pa. By mura, I mean close to zero na. Mapapamura ka sa mura. Kasi halos wala kang mabayaran. Yun yung sobrang rewarding niya. Yun yung advantage namin sa school sa Pasay na mahirap puntahan. Pero ito rin yung pinakamahirap na napasukan na course. It's the hardest one to get into. And it's the most rewarding course to get into. So if you get in this course, man, have fun. So, naalala ko na kasi nga sabi ni Ramon na mahirap yung air transportation. Yung may mga students kaming nalaman na may mga na-lay off sa air transportation kasi nga di umabot sa grades nila or parang requirements. Kasi nga yung grades nga tapos na shift sa ibang course. Kasi nga parang kumbaga yung air transportation talaga yung parang kinakat nila talaga yung slack. Yung mga slack talaga. Kasi dito nila makikita kung sino talaga yung yung willing talaga na mag-aral kahit napakahirap nung pinag-aaralan. Yun. Aside from mahirap siyang pasukan na course, mahirap din siya i-maintain na course. So, kung senior high or junior high kayo ngayon, galingan niyo talaga. Kung pasok na kayo ngayon at freshman kayo sa AT, congrats and just keep going, man. I mean, life goes on no matter what happens to you. At sa mga sophomore, lodi ko kayo. Lalo na sa junior tsaka sa senior, sa mga fourth year. Same thing sa aero. Same thing sa AMT and sa AVT. Naalala nyo ba nung nagtrabaho tayo sa mga companies for requirements? No, trabaho sa PAL. OJT. Alex, to be specific. Of course, I remember that. Yung OJT kasi, requirement yun bago ka graduate ng second year. Nung time namin. Kasi yung ngayon, integrated na ang OJT sa third year, fourth year ata. Basta
within those One sem. Nakalaan na yung one sem para sa OJT. So yun, nakalaan Sarap. nakalaan Sana all. nakalaan yung isang sem para sa OJT. Hindi tulad sa amin nung second year namin, requirement yun bago graduate, 420 hours. So, yun. Summer. So, summer namin kinukuha kadalasan. Tapos, hindi kasama sa semester yung OJT namin. So, kaya summer namin kinuha. Oo. Pahirapan talaga nun. So, ako nun, kayo saan kayo nag-OJT nun? Kayong dalawa? Ako sa Strike Wing Aviation. Shout out. Shout out. So ako naman, Kaya nag-OJT ako sa Lufthansa Technic Philippines. Ako di ako nag-OJT. Nagtrabaho ako sa PAL Express. Pero related. Philippine Airlines. Related Pero sa related. aviation. Related. Oo, sinwerte ako dun. Sa PAL Express ako. Stockroom clerk. Shout out sa mga kasama ko dun. Kung nakikinig kayo. So Shout out sa inyo. naalala ko yung kwento ni Rabon na naalala ko yung nung nakita niya yung, kasi nga stockroom daw siya, sabi niya, di ba, may nakita siyang parts KD. Tapos, naalala ko yung kwento ni Ramon na nung lahat ng pinag-aralan natin, nakikita niya, sabi niya, ito pala yun, ganun. Natutuwa ako sa mga kwento ni Ramon nun na parang, Kahit yung chemicals. na-applyan niya yung mga napag-aralan natin. So, parang naisip ko na someday na sana magawa ko yun. Yung na-apply na pag-aralan. Kahit yung chemicals na hawakan ko ng certain lubricants. Coolant. Lahat nahawakan ko dun. Oil. Marami na hawakan ng oil. Yun. So, yun. Pati yung Sobrang... engines and such. Ikaw, Ken, anong best experience mo sa OJT mo? Nung nakahawak... Nag-review ka kayo. Nung mas parang ang sarap kasi parang training ulit siya eh. Parang nag-aral ka ulit ng first year. Tapos, in-apply mo yung knowledge mo sa first year. Tapos, naging mas hands-on na. Kasi nga, OJT. Parang nahawakan mo na mismo yung aeroplano. Like, tapos... Inulit mo lang inaral. So, inulit mo lang inaral mo sa school sa Pasay na mahirap puntahan. Yeah, inulit lang. And mas deeper. Mas hands-on. Mas hands-on. Kasi yun naman talaga ang importante sa mechanic eh. Hands-on. So, si KD, alam ko na sobrang reputable yung OJT na pinasukan niya. So, alam ko mas marami siyang experiences na mas magandang i-share kaysa sa akin. Naka-handle na siya ng mga engines sa pagkakaalala ko na para sa commercial. Dalawang department yung pinasukan ko sa Lufthansa. Isang engine assembly, then search and rescue ata yan. Basta sa MA-53 pati 52. MA-53, 52, 51, basta yun. So, shout out nga pala dyan. So, pinakamasaya, halos araw-araw, best mo, search and rescue na department, ginawa ko dun is, ng life vest, mag-ayos ng life vest. Tapos, itetest namin kung gumagana pa yung slide rack. Puputukoy namin siya. Yung mga emergency kits, iti-check namin kung expired na ba, Then, kung paano magtupi, mag-ayos, kung paano ibalik sa case yung slide rack. So, ang saya, super saya. Pa-vacuumin mo. Then, mga belts na ginagamit sa aeroplano. Oxygen tank, listahan. Ang dami ka rin natutunan, like, kung paano nililista, kung anong date na ito mag-expire. And natutunan ko rin kung anong tamang pressure na ginagamit sa life vest na pwede sa aircraft. Then sa engine assembly, dami ko rin natutunan dun. Like, wow. Kasi naranasan ko
ayos ng 777. Naranasan kong ayos ng 321 Neo, 320. Ayun. Like, kakalasin namin siya mula sa outer shell niya hanggang sa maging skeletal na lang siya. Fan blades, nililinisan namin yan. Yung exhaust case, yung can, basta lata. Then, ayun. Like, pinakamahirap rin yun, yung engine assembly kasi iisa-isayin mo lahat ng screws eh. Like, ilang beses nasugatan. Then, naranasan ko rin matapunan ng Jet A1. Seryoso. Natapunan ako, hindi ako nasabihan kasi may naglalanding na aeroplano kasi yung department ko na engine assembly malapit sa rampa eh. So yun, natapunan ako. Like, nung natapunan ako, kala ko basta lang. Then, mga ilang segundo, nanlamig na ako. So, pinatakbo na kagad ako sa CR nun. Then, wash. Kasi dangerous, hazard. Nakikita mo talaga yung 777. Yung case niya, ang laki, ang lawak talaga. Like, parang isang buong bahay. Hindi naman isang buong bahay. Parang kalahati ng bahay, Yun. Shoutout sa Lufthansa. Shoutout kay Sir Edgar Flores na tumulong sa akin. Sana all. Kasi yun Sana all. Dream. I think yun talaga yung the dream na pag OJT-han na yun yung coveted. OJT. Doon ko rin natutunan yung disiplina sa workplace na in-apply ko na rin dito sa bahay. After ng isang trabaho, kailangan linisin mo. Best experience rin, nagpaputo ko ng slide wrap. Ngayon pala. Sa'yo nun. Yun, work ethics. Sana all, no? Work ethics. Tapos, so yun, I mean, the three of us we work in reputable places, known companies. Our experiences are different and it varies. Like mine was purely office work. KKD apparently is very technical. Tas yung kay Kendrick was very academic. Yeah. So, yan, aviation in all three areas, man. Freshman, junior high, tsaka junior high. Kahit elementary, kung may makikinig man na elementary sa atin. Shoutout sa inyo. Start them young. So, yun. Kaya namin pinag-uusapan talaga to is because of the, yung rising issue. Yeah. Yung rising issue ng nalilay off na workers ng aviation in any kind of. Pero our hearts go out to you. Most notable yung naalala niyo, alam niyo yung FA dun sa Cebu Pacific na nag-trending yung TikTok. Naalala niyo yun? Yeah. Yun, nawala na siya ng trabaho. Flight attendant challenge. Oh, really? Yeah, di ba? Hindi niyo alam? Tanggalin siya. She lost her job. Hindi ko alam, pero ayun yung pagkakaalala ko, nawalan siya ng trabaho. Like, nag-viral din yun kasi nga, di ba, naging viral yung TikTok niya. Yung flight attendant challenge. Flight attendant challenge. If you're an aspiring flight attendant, please pero after me. Sad. Our hearts go out to her. Actually, to find a new job. To every airman or woman out there na nawala ng trabaho, we are here na parang to pay respects. Nga, wala tayong magagawa, COVID eh. And naging mababa yung economic and everything. Basta always remember, babangon rin ang lahat. Makakabalik rin kayo. Aviation will rise again. Aviation will rise again. Aviation will rise. So we are here. We are here to pay respects sa mga nawala ng trabaho sa aviation, which is takot din. Actually, takot din ako kasi we are in the new normal.
Yeah, you're graduating into an industry that's Hmm. practically dying. Yun nga, yun yung mahirap. So, di ko alam ano yung magiging future namin ni KD sa industry. So good luck to you, to both of you. Like, I So, have plans, pero mahirap lang siya i-execute kasi because of the new normal. that's COVID. Yeah. In particular in aviation. Yeah. But it will rise again. Na lahat ng And tao, we salute all of you. eh. Yeah. Mm. So advice you can give. Ako my advice, kasi ako nag-shift ako. And nag-shift ako for, like I said in the beginning of the video, for a good reason. And this is the reason. So, bago pa man magka-pandemic, masama mang isipin, no? Pero iniisip ko na talaga, aviation is an unstable field. People don't have jobs, people don't have money, they won't fly. And if I work in an industry that's vulnerable to recessions, I could see myself jobless. Though it's very rewarding and it's it's satisfying to achieve your dreams since you were a boy. But it's just not practical. For me, kaya nag-mechanical engineering ako. Kasi parang mas marami akong pwedeng gawin with that course rather than having an AMT degree. So, advice ko sa mga senior high at junior high, pag-aralan nyo ng husto. Like, kaya namin ginawa ito episode na to para sa inyo. Pero, don't just rely on this episode kasi sabog kami. Mag-interview kayo. Mag-research kayo. Marami ng resource sa YouTube. Reddit, okay din. Facebook. Maghanap-hanap kayo din ng info about AMT, about aviation in general. Don't act impulsively. Like, take things rationally. Yun ang advice ko. KD, ano masasabi mo? So, ang advice ko lang sa kanila, kung gusto niyo talaga pumasok sa aviation industry, is seryosohin nyo, and most of all, i-enjoy nyo. Kasi, True. kung Flies by. mag-aaral kayo under pressure, mahihirapan kayo. So, advice ko lang sa inyo, i-enjoy nyo. Kasi once na ini-enjoy nyo, madali kayong matututo. Like, huwag nyo i-pressure sarili nyo. Huwag nyo pagurin. Pag kailangan nyo ng tulong, ask your classmates or magulang or makakilala sa aviation industry kung ano mabibigay ng tips sa inyo. Ayun, very best advice talaga yan na makipag-usap sa eksperto. True. Totoo. So, ikaw naman yan. So sa mga gustong mag-pursue talaga ng aviation, you need to plan your future like 10 years ahead. 10 years ahead, man. Highly recommend. Kasi, totoo yun. I'm not even kidding. 10 years, 20 years ahead. Kailangan mong isipin. Kasi, Hindi lang, paghahandaan na 10 years. Hindi lang yung mentality. Hindi. Financial. Paghandaan nyo na rin. Paghandaan nyo rin yun. Kasi no joke yun. Dinadaig pa yung gastos sa thesis. Maraming training. Maraming training. Kahit pagka-graduate mo, marami kang training na pagkagastos dyan. Maganda rin, mag-seminar ka rin na mag-seminar. Kailangan sobrang dami mong training and seminar. So, it's graduating alone won't help you get a job. Kailangan mo ng certificates at napakaraming certificates. Yeah. Kasi So, tuloy ko lang. Yung pagplan ng 10 years ahead, ibiro yun. Kasi marami kang dadaanan para maging legit ka talagang professional sa aviation field. Lalo na kung kahit anumang course mo, di ba? Like, kasi ang aviation talaga maraming training and stuff. So, yun. Malawak. Gaya ng AMT. Save time. Tingnan nyo ako. Bakit? Umasa ako walang mat sa AMT. Eto. Alam ko, yung date kami ni Kendrick sa Chowking noon. Sinasabi ko na sa kanya noon was kung ano bang plans mo sa AMT.
Kasi wala ka pang plano nun, Kendrick eh. Medyo ano ka pa nun eh. Basta gagraduate ka na ng associate. Nag-uusap tayo sa Chowking. Nalala mo yun? Wala pa ako sa Vision nun. Wala pa talaga ako sa Vision. Oh. I was kind of hitting him with a figurative baseball bat in the head. Plan, you motherfucking asshole. Plan. Wala talaga akong plano eh. Kasi parang, pagka-graduate ko, maglilisensya ako, mag-aaral. Yeah. You had no concrete plan. Now I think you have a plan. And that's a good plan. Continue with that plan. Meron. So, he has a very good plan. Sa future na lang natin malalaman kung magsasucceed ako. Pero sasucceed tayo pare, lahat tayo. Sasucceed tayo. Walang babagsak. Sasucceed tayo, walang babagsak. So, ito lang rin pala, tip rin pala sa mga papasok ng kolehiyo. Ang college po is hindi po sa paunahan. Huwag rin po kayong maging maramot sa mga kaklase nyo. Maganda po magtulungan kayo. Kasi babalik rin sa inyo. Kasi once na nagtulungan kayo, lahat kayo babangon. Ayun ang maganda doon. Walang iwanan, lahat hatakan pataas. Speaking from experience, very true. Naging magkaklase. Maiwan lang pag umalis ng course. Ganun. Basta palupitan ng diskarte. Palupitan ng diskarte. To graduate. Marami akong kilala ng AMP na call center agent. Marami rin akong kilala ng AMP dyan na wala pa yung trabaho. Marami akong kilala ng AMP dyan na trabaho. So wala talagang kasiguraduhan. Pero that's why not to discourage, pero not to discourage. Spitting facts lang. Basta nandun mo for aviation, nandun yung passion mong maging professional sa field. Magagawa mo talaga yung gusto mo. Mm-hmm. So research and plan. Like yung last time, like yung last episode natin with Sir Brian. It applies to every profession. Like keep the fire burning talaga. So yun. Keep the fire. So yun. Hope this has been educational. Hope this has been rich with information. Hope you could use this as a resource. I mean, lahat na ng gusto namin i-impart na knowledge nandito sa episode na to. So, have fun. And this has been another episode of the Staying Alive podcast. Have a great weekend, guys. Please do like, share, and subscribe. Yes. Please. So, nasabi na nila lahat. So, alam nyo na gagawin nyo. Bye-bye! Bye-bye!